message, hallelujah, ay manggagaling mga kapatid, hallelujah, sa Ezekiel, hallelujah, chapter 33, hallelujah, verses 30 to 33, oh Lord, hallelujah. Ang sabi dito mga kapatid, at tungkol sa iyo, anak ng tao, pinagsasalitaan ka pa ng mga anak ng iyong bayan sa siping ng mga pader at sa mga pintuan ng mga bahay, at nangangagsalitaan na bawat isa'y sa kanyang kapatid na sinasabi, pumarito ka, sinasamo ko sa iyo at dinggin mo kung ano ang salita na nanggagaling sa Panginoon. At dumating sa iyo, nawari ang bayan ay dumarating at sila'y nagsisiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan at kanilang dinidinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa, sapagkat sila'y nangagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. At narito, ikaw ay parang masayang awit sa kanila na may maligayang tinig at nakatutugtog na mabuti sa panugtog, sapagkat kanilang naririnig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa. At pagka ito'y nangyari, narito, nangyayari, kanilang malalaman na isang propeta ay nasa pagitna nila. Magbabasa po muna tayo ng title ng ating pag-aaral. Dadalhin po tayo ng ating Panginoon, More Than Just a Song. Kamayan mo yung kapatid at sabihin God bless. God bless. God bless. More than just a song. God bless ate. Praise the Lord. More than just a song. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, brother and sister. Dala ko ng tubig kasi More wala than sa just a church song. na tagaabot ng tubig. Praise the Lord. More than just a song. Alam namin kapatid, mabigat man sa aming kalooban, More praise the than Lord, just a alam song. namin kasakasama ka namin. Yes, God bless. Spiritually, hallelujah. More than Ikaw ay just a song. nanonood sa hapong ito. Mahal ka ng Diyos. More than just a song. Hallelujah. God bless. More than just a Tayo song. dadalhin ng ating Panginoon More than just a song. sa Book of Ezekiel. Napakaganda ng ating nabasa mga kapatid. Praise the Lord. Sabi mga kapatid, also thou son of man, the children of thy people still are talking against thee by the walls and in the doors of the houses, and speak one to another, everyone to his brother, saying, come, I pray for you, and hear what is the word that cometh forth from the Lord. Sino po ito mga kapatid? Ang ating prophet Ezekiel. Siya ito'y sinasabihan siya ng Panginoon na ito nga ang sinabi ng Panginoon sa kanya na ginagawa niya at ginagawa ng mga tagapakinig. And they come unto thee as the people cometh, and they sit before thee as my people, and they hear thy words, but they will not do them. For with their mouth they shew much love, but their heart goeth after this covetousness. And lo, thou art unto them as a very lovely song of one that hath a pleasant voice, and can play well on an instrument, for they hear thy words, but they do not do them. Nakikita lamang daw po nila si Ezekiel na parang isang magandang at magaling na mang-aawit, mga kapatid. Ngunit, sila po ay nalulugod sa kanyang sinasabi na siya parang nakikita nila na napakagaling niyang umawit, napakaganda po niya ng pagtugtog ng mga instrument, for they hear thy words, but they do them not. Ngunit hindi po nila sinasagawa ang mga sinasabi po ng prophet Ezekiel. At ang sabi ng Panginoon, and when this cometh to pass, lo, it will come, at nangyayaring na nga, then shall they know that the prophet that had been among them. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. More than just a song. Sino po na pong nakabasa ng Book of Ezekiel, mga kapatid? Mabilis lang ang ating pag-aaral. Ilang verses lang yan, mga kapatid. At si Ezekiel po, siya po ay, kasama po siya sa 12 minor prophet, hindi po ba mga kapatid? He is a minor prophet of God. Siya po ang nag-act as a mouthpiece of God when Israel was exiled in Babylon. When they were captured in Babylon, mga kapatid, Prophet Ezekiel was the one who preached repentance to Israel nung mga time na nakalimutan na nilang ating Panginoon.
at ng mga panahong nabihag sila ng Babylonia. Prophet Ezekiel also preached restorations, mga kapatid, even though they are exiled in captivity, mga kapatid. Sabi niya, kahit na sila po ay nabihag na ng Babylon, mayroon pa rin pong pag-asa. Amen. There is still a restoration na ibibigay ang ating Panginoon. He preached na ang Panginoon ay patuloy pa rin po silang minamahal. Na ang bansang Israel po ay patuloy pa rin pong minamahal ng Panginoon. Though nakalimutan na po nila ang ating Panginoon. Patuloy pa rin po silang pinapaalalahanan na ibabalik sila ng Panginoon into New Jerusalem. Hallelujah! I want to praise the Lord for His mercy and compassion, mga kapatid. Dahil tulad po ng ating nabasa, tayo din po ay may mga nagagawang hindi kaaya-aya sa Panginoon. Na minsan po dumarating po tayo sa panahong nakakalimutan na din po natin ang ating Panginoon when we are in captivity. Minsan po, mga kapatid, may mga tayong dinaramdam, may nasa pagsubok po tayo. Minsan nalilimutan na po natin ang ating Panginoon. But our Lord is merciful and gracious, Lord, mga kapatid. Hallelujah. Siya ay compassionate, mga kapatid, at pinipilit pa rin niya tayong ibinabalik sa Kanya. At sinasabi niya, just repent, just confess your sin, hallelujah, and turn away from your sins. I'm still here. I will give you restoration. Hallelujah. Praise the Lord. Napakarami pong prophecy. Praise the Lord. Ang naipahayag. At mabibigat po ito, Pastor, sa Book of Ezekiel. Hallelujah. Praise the Lord. Kung hindi po natin ito talaga babasahin, sabi nga po ng mga theologians, a Book of Ezekiel is one of the hardest book. Kung hindi po natin kukutuhan ng maigi, hindi po natin mauunawaan, mga kapatid, ang mga propesiya na nakapaloob sa libro ng Ezekiel. Praise the Lord. At isa po sa napakahirap kong naunawaan sa book na ito at sa chapter na ito, ang ating nabasa, mga kapatid. Praise the Lord. Talaga po ito dapat nating pag-aaralan para mas malalim pa po ang ating pagkaunawa sa kapahayagan po ng salita ng ating Panginoon. But with the help of the Holy Ghost, hallelujah, in our midst, naniniwala po ba kayo na nandito ang Panginoon? Hallelujah. Naniniwala po ba kayo, hallelujah, na ang Panginoon po ang nangungusap sa atin, mga kapatid, at hindi po ang nagsasalita sa likod ng pulpito? Hallelujah. I am confident, hallelujah, with the heart, na may papangaral po natin sa hapong ito ang nais iparating ng ating Panginoon sa bawat isa. Praise the Lord. Are you ready, church? Hallelujah. Ang pangangailangan po natin, mga kapatid, ang pangangailangan po ng bawat isa sa atin ay isa pong katulad ni Prophet Ezekiel. Isa pong shepherd, mga kapatid. Hallelujah. A man of God. A pastor. Hallelujah. Amen. And how important it is kung paano po natin sila piniperceive sa ating mga buhay. Paano po ba natin tinatanggap ang ating mga shepherd, ang ating man of God, ang ating mga pastors sa atin pong mga buhay? Ano po ba ang papel nila sa atin pong mga buhay? Ang pangangailangan po natin at lalong-lalo na po ng ating mga kaluluwa ay isa pong tao ng Diyos. Hallelujah. Preaching of the Word of God is not designed by man, mga kapatid. Ang pinapangaral po ng man of God was designed by God Himself. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Sa kanyang mensahe sa hapong ito, mga kapatid. Hallelujah. Amen. I know that ang bawat isa po ay naka-incline. Alisin po natin ang ating mga agam-agam, ang ating pong mga ibang iniisip, bagkus tayo po ay mag-focus sa mensahe ng Panginoon sa hapong ito. Amen. Praise the Lord. Sabi, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 21, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pag-aaral. Amen? Praise the Lord. Naniniwala po kayo doon, mga kapatid? Ang pangangaral po ng salita ng Panginoon was designed by the Lord to save those who believe. Yes. Amen? Minsan, mga kapatid,
Diba kung minsan nagbabasa tayo, bakit hindi natin nauunawaan? Pero pag ang pastor nang nangaral sa atin with the gift of the Holy Ghost, which is anointed by God and appointed by God, na-explain sa, ganun pala yun. Amen? Yun pala. So pag sa ating pangsariling pagkaunawa, mga kapatid, parang ang labo. But if the man of God, hallelujah, siya ang nagtuturo sa likod ng pulpito, mga kapatid, hallelujah, sila po ang ginagamit ng Panginoon na vessel para maunawaan po natin ang kanyang mensahe sa bawat isa. Amen? Praise the Lord. Kaya po mga kapatid, sino po gusto ng pagbabago? Mga kapatid. Praise the Lord. Hindi po si Duterte ang kailangan natin. Amen. Praise the Lord. If you want to be saved, listen to the preaching of the Word of God. Amen. Listen to the preaching of the Word of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Having a man of God, a pastor that will preach the Word with boldness sa atin pong harapan. Yan po ang kailangan ng ating kaluluwa, mga kapatid. Amen. Kung paano po ang ating Panginoon, in the Old Testament, siya po ay nangungusap sa bansang Israel through the prophets. Amen. Hallelujah. And in the New Testament, siya po ay nakipag-usap through apostles. Amen. In this day and this age, He's still speaking sa bawat isa, mga kapatid, through our pastors. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa buhay nyo. Hallelujah. And I am telling you today, church, that you still need a preacher sa inyo pong mga buhay. Amen. Hallelujah. You need a preacher that will preach the oneness of God. Amen. Hallelujah. Kung hindi po tama ang preacher natin, hindi po natin malalaman ang Diyos ay iisa. Hear, O Israel, the Lord thy God is one Lord. Hallelujah. We need a pastor that declare that the Lord, our God, is only one Lord. Hallelujah. A man of God that will preach the plan of salvation. Amen. Hallelujah. Puri ng Diyos sa buhay mo, Kaleo. Hallelujah. Dahil sa iyong pagdalo, sa pakikinig, naalamanan mo, hallelujah, na ang plan of salvation ng ating Panginoon, that there is only one Lord, one faith, one baptism, and we need to have one Spirit. Hallelujah. We need to know the gospel of Jesus Christ. And a man of God that will lead us to salvation. Not otherwise, mga kapatid. A man of God that will teach us that we need to repent from our sins. Hallelujah. And we need to be baptized in water in Jesus Christ's name. And we need to be baptized in the Holy Ghost for us to be saved. Hallelujah. A man of God that will preach that God still hates sin, Amen. not the sinners, mga kapatid. Hallelujah. Meron po ba ditong thankful, mga kapatid, na meron po tayong mga pastor at mga preachers appointed by God sa ating mga buhay, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Thank God for the words of truth, mga kapatid. Amen. Hallelujah. The pastor that will preach that holiness still matters, mga kapatid. Amen. Yung bawal sa harap ng Panginoon ay bawal pa din po hanggang ngayon. Hallelujah. Hindi po ito pagbabago, mga kapatid. Hindi po pwede sa Panginoon ang pwede na. Meron nga ako napapanood sa Facebook, okay na to. Sino ba yun? Si Grace Daniel, ano ba yun? Yung nagluluto. Okay na to. Hindi po pwede sa Panginoon ang okay na to. Hallelujah. Sa tao. A man of God that will never compromise. Hallelujah. That stand against sin, even it will take persecution from this world. I'm so blessed, mga kapatid. Hallelujah. I am praying last night. What will be the revelation? Tapos ang dami pa namin ng puntahan. But, sabi ng Panginoon, hindi ko alam na may sakit sila, love. Hindi ko alam na may dinaranas na pala sila na ganon. I was so outcast sa panahon ngayon at ako'y nakafocus sa aking work. I'm so busy. Wala na akong alam sa mga nangyayari. Hallelujah. But Lord, the Lord God really, sinasabi niya, this is the message of the Lord for tomorrow. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.
Sa atin pong ginagalawan, mga kapatid, there are so many false prophets, mga kapatid, and preachers that misleading the world to hell. Hallelujah. Hindi po nila pinapangaral yung nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Marami na pong nagkalat na denominasyon, marami na pong naglalabasan. Sabi nga ng aming napag-aralan kanina na maraming mga pastor na naglilipana, mga kapatid, at nagtuturo ng wala sa banal na kasulatan. They will not preach against sin. Hindi po sila tatayo at ipapangaral ang katotohanan sa salita ng Panginoon, but instead, they will compromise. Bakit kaya, mga kapatid? Sila po yung mga taong binabawasan ang salita ng Panginoon para hindi lang sila makasakit. Hallelujah. Para hindi po mabawasan ang mga titers sa kanilang church. At para lang po makapagpadami sila ng membro. But I thank God, hallelujah. We are highly favored, mga kapatid, hallelujah, in this church, hallelujah, that we have pastors, men of God, and women of God, hallelujah, that willing to preach the truth. Hallelujah. Hallelujah. Ang sabi, mga kapatid, hallelujah, sa Revelations chapter 22 verse 18 to 19, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos na mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga ito, sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakakasulat sa aklat ng ito. Naunawaan natin, mga kapatid. Amen. Napakalaki po ng responsibility po na inatang po sa kanila, mga kapatid. Hallelujah. Hindi po sila pwedeng magdagdag. Hindi po sila pwedeng magbawas, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ito po ang nag-aantay na parusa sa kanila, mga kapatid. However, FOJC Church, you can count yourself blessed by the Lord. Hallelujah. Dahil mayroon po tayong mga pastor that will preach the truth straight to the point without sugar-coated words. Hallelujah. Boldness, hallelujah, na nanggagaling sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the preachers of truth. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang sabi, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang lahat daw po ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay napapakinabangan din naman sa pagtuturo. Natututo po ba tayo? Sa Word of God? Sa pagsansala. Amen. Amen. Sa pagsaway. Amen. Praise the Lord. Sa ikatututo na Amen. nasa katwiran. Amen. Hallelujah. So ito pala ay kinasihan po ito ng Diyos. Siya po ang author ng librong ito, mga kapatid, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. If we will just focus on the Word of God na ipinapangaral po sa gitna, sa likod ng pulpitong ito, mga kapatid, it will lead us to salvation. It will teach us, mga kapatid. Ang sabi niya, ikatututo na nasa katwiran. It can refine us. Amen? Pwede tayong ma-restore, pwede tayong mabago, pwede tayong matuwid, pwede tayong maturuan. It can rebuke us, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Mabilis lang ito, mga kapatid. Hallelujah. Ngunit matindi po ang kaaway. Amen? Dahil ayaw po ng demonyo na pinapangaral ang katotohanan Amen. sa mga anak ng Diyos. Amen? Talaga. That's why the devil always find a way to hinder the message of the Lord na may pangaral sa pulpit, mga kapatid. Amen? Pinipilit po niyang hadlangan ang salita ng Panginoon na may paabot sa atin. Amen. Amen? Kaya po hindi na po katakataka. Praise the Lord. Kanina sabi ng aking kapatid, kakain daw siya ng madami. Kasi apakatagal ko daw magsalita dito, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Hindi na po katakataka na kapag preaching po, saka naman po tayo pinapaypayan ni Satanas na para Amen. tayo'y tila inaantok. Amen. Pinapatulog. Hindi ba, mga kapatid?
Minsan nung nakaraan, yung aking kapatid sabi, bigyan mo ako, Lord, ng espiritu ng kagisingan. Tuwa-tuwa ako, mga kapatid. Praise the Lord. At least gusto niya magising. Kasi naantok siya. Pinapaypayan siya ng kaaway, mga kapatid. Amen. Minsan, with the preaching of the Word of God, minsan silip tayo ng silip sa ating mga cellphone. Yun pa yung time na parang akala mo naman may nagme-message, wala naman. Feeling. Walang nakakaalala sa'yo, no? Kasi nga, ano to ni Satanas? Talagang inaano niya, tinan mo. Nandun pa nagre-ring yung cellphone ng apakalakas. Diba? Minsan naman, para tayong binabalisaw-saw. Naiihi tayo. Ihi tayo ng ihi. Diba? Pag preaching of the word, merong labas ng labas, ihi ng ihi. Hindi ko alam sa susunod, tadaan na namin kayo ng catheter, mga kapatid. O diaper. Minsan naman, pag nangangaral na yung preacher, merong laging gutom. Labas ng labas, kumakain ng puto. Kaway-kaway, Brad Benny. Praise the Lord. Laging nagugutom at minsan may nasa labas na tutulog. Nagkukulong sa CR. Diba? Oo, tumatawa. Kasi yan po ang ini-inject ni Taning. Ayaw po niya kasi na madinig natin yung mensahe po ng ating Panginoon. Amen? Natatawa tayo pero totoo, diba? Yes, the Lord. Hallelujah. But sadly, sometimes mga kapatid, the devil wants to put a gap and a change. Amen? Amen. Sometimes we are not focusing on the Word of God. Amen. We are not focusing on the preaching of the Word of God. But we are ranking and rating the preacher. Amen. Amen? Praise the Lord. Yan po ang ini-inject ni Satanas. Binibigyan niya po tayo ng gap. Amen? May mga ini-inject po siya sa ating mga utak na para hindi po tayo makinig. Na para hindi po tayo dumalo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Between the pulpit and the hearers of truth, mga kapatid, we even make our hearts unreceptive sometimes. Para lang mahadlangan ang salita ng Panginoon na makapasok sa atin. Amen? Amen. Naranasan nyo na yan, mga kapatid? Yes, Lord. Praise the Lord. Danas na danas. Pinaparinggan na naman ako. Ipipreaching na naman Praise ako. the Lord. Lord. Para sa akin na naman yan. Minsan naman po sa madalas po, ito po yung sinasabi kong revelation ng Panginoon. Yung preacher po ang inaatake ng kalaban. Yes. Amen? Amen. Amen? Amen. Can we say amen? Amen. Praise the Lord. Hindi lang po kayo ang inaatake. Huwag nga kayong feeling. Hindi lang po kayo ang pinapaypayan ni Satanas para hindi po kayo makapakinig ng katotohanan. Ang nakakatakot po at ang nakakalungkot, madalas po ang preacher po ang siyang inaatake ng kalaban just to hinder the word of God to be preached. Amen. Amen? Amen. Kung tayo nga po minsan lang na magamit dito sa likod ng pulpito, mga kapatid, lagi yung sinasabi, inatake ako ng Panginoon. Inatake ako ni Satanas. Binigyan ako ng tinik sa kilikili. Binigyan ako ng pigsa. Inatake ako ni Taning. Kaya hindi ako nakaawit sa boses ko. Namaos ako. Praise the Lord. Tinangkaso ako. Amen. Praise the Lord. How much more po ang ating mga dedicated pastors na palaging ginagamit ng Panginoon for His pasture. Let us meditate on that, church. Paano po kaya? Tayo na nga lang na once in a blue moon na ginagamit dito, ang dami nating sinasabi. Minsan kahit hindi naman totoo, para lang sa pag hindi mo nagustuhan yung awit, inatake kasi ako. May ataking ka talaga. Paano po ang ating mga pastor? Amen? Amen. Araw-araw po meron po silang devotions. Meron po silang personal prayers sa bawat isa. Alam po niya ang pangangailangan ng bawat isa. Alam po nila ang pangangailangan ng iyak ng bawat isa. Hindi man po kayo magsalita. Ramdam po nila yan, mga kapatid. Pinapanalangin po nila kayo kahit hindi nyo pinupost sa prayer warrior. Pinapanalangin po kayo ng ating mga man and woman of God. Hallelujah. Praise the Lord. Paano na lang po kaya sila inatake ng kaaway? And yung nangyari kay Baby Faith, atake po yan ng kaaway. Amen? Para manghina tayo.
Amen, praise the Lord. Paano na lang po kaya ang bombard ng kaaway sa kanilang mga buhay? Ngunit kawawa sila, hindi sila pwedeng sabihin. Kasi sila yung pastor. Hindi na lang nasabihin, nanghina ako, church. Eh di lalo nang hina po tayong lahat, mga kapatid. Kailangan nilang magpakita ng maging plastic sila sa atin, mga kapatid. Kailangan nilang sabihin malakas sila. Kailangan nilang sabihin matibay sila, matatag sila. Diba? Kung ang pundasyon ang nanghina, paano pa tayo? Amen? Yun po yung bombard ng kaaway. So hindi lang po kayong nakikinig ng preaching of the word. Hallelujah. Ang pinapaypayan. Ang preacher po minsan, mga kapatid, sila po ang inaatake ng kaaway. At ang pinakamasakit, church, alam nila Satanas kung saan sila atake. Dahil ang pastor ay malakas, ang gagamitin ang kanilang pamilya. Ang bata na walang kalaban-laban, mga kapatid. Amen? Amen? Praise the Lord. We need to pray for our pastor. Amen? Amen. Praise the Lord. That's why kung gaano po sila ka-dedicated, mga kapatid, nakikita po talaga nila. Minsan naawa ako sa ating pastor. Mga kapatid, mag-prayer and fasting naman kayo. Wala na sumasagot. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Nagpe-pray and fasting pa po tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, Jesus. Ganun po sila ka-dedicated sa reading of the word, sa prayer and fasting. Hallelujah. Dahil hindi po nila, hallelujah, pwedeng ipagpalit yung spiritual battle nila para sa ating kaluluwa. Hallelujah. That's why I think and I praise God for our leaders, teachers, elders, preachers na hindi tumutumba sa ginagawa ng kaaway. Hallelujah. Hindi ko kayo pinupuri para pataasin ang ego nyo or to boost your confidence for your self-glory or your righteousness. But tinataas ko ang inyong mga buhay para mapapurihan ang ating Panginoon. Amen. Fighting their own spiritual battles just to preach the truth. Hallelujah, Jesus. Palakpak sa Panginoon. We need a man of God. Hallelujah, sa ating mga buhay. If we will just focus on the Word of God. A man of God like Moses. Yes. Kilala niyo si Moses, yung sa kapitbahay. Praise the Lord. Si Moses po, mga kapatid. Tawa si Brad Sandy, sabi. Marites ka talaga. A man of God like Moses na kayang lumakad. Imagine, church, sa harapan ni Paraon. Amen. At magsabi, Paraon, let my people go. Kung ako siguro si Paraon, sino ba itong kutong lupa na to na pumunta na lang dito para sabihin palayain ko ang mga Israelites, hindi ba? Praise the Lord. Kung patin pong babasahin ang ating, ang buhay ni Moses, hindi ko na nilagay kaya sa napaka-konting verse kasi apakahaba. Gusto nating makuha yung buod, mga kapatid. Kung atin pong nabasa, alam ko mga kapatid, nabasa nyo na ang buhay ni Moses, hindi po ba tayo nag-isip how much guts meron si Moses para pumunta kay Paraon at para sabihin si Paraon, let my people go. Hallelujah. Hindi lamang po isang simpleng kapitan o mayor ang kanyang pinuntahan, mga kapatid. Amen? Amen. Inutusan niya si Paraon. Hallelujah. Amen. Kung tayo po kaya mga, siguro pag si Paraon, sabi niya, sino ba itong kutong lupa na to? Patayin. Siguro patay na si Moses ngayon, mga kapatid. But thank God that Moses is a man of conviction. Amen. Hallelujah. Kaya po napalaya ang mga Israelites. Thank God for a preacher with a backbone. Amen? Amen. Like how Prophet Nathan, ito, nung pinag-aralan ko comedy, tuwang-tuwa talaga ako nung binasa ko to, mga kapatid. Hallelujah. Like how Prophet Nathan rebuked King David. Yes. Hallelujah. Nung pinapatay po niya si Uriah. Hallelujah. Na asawa po ni Bathsheba. Amen. Ang ganda ng plata po, ng plano ni David, mga kapatid. Hallelujah. At sinabi niya, napakalinis ng plano, mga kapatid. Hallelujah. At nang nirebuke ni Prophet Nathan, David, thou art the man. You're the man.
Galit na galit pa si David, mga kapatid. Kailangan patayin yan. Sino ba yan? Sabi, binigyan siya ng talinghaga ni Prophet Nathan. Tungkol sa, baka ba yun, Pastor? Praise the Lord. Hallelujah. Sa isang pamilya na masayang nagpapaano ng baka. Sino ba yan ang aagaw? Kailangan patayin. Ngunit ang sabi ni Prophet Nathan, you're the man. David, thou art the man. Hallelujah. Kung pinadaan ni Prophet Nathan sa isang talinghagang pag-rebuke niya kay David, mga kapatid, maaaring din po tayong papadaanin ng Panginoon sa isang man and woman of God para tayo i-rebuke sa ating mga ginagawa, mga kapatid. Hallelujah. I thank God for the pastors that love you enough to rebuke you and preach the word of God with conviction, mga kapatid. Na hindi po tinotolerate ang paggawa ng kasalanan. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. When Peter, kilala niyo si Peter? Yes. Praise the Lord. When Peter preached on the day of Pentecost, sino ba itong Pedro mangingisda lang to? Praise the Lord. Nung siya po ay nangaral sa huge crowd. Pababasahin natin sa Acts chapter 2, pababa. Ang crowd na yon, mga kapatid, na pinangaralan ni Pedro, sila din po ang crowd na sumisigaw na ipako ang Panginoon. Hallelujah. Pero si Pedro, mga kapatid, with boldness, hallelujah, hindi po siya natakot. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Sa harapan ng crowd na yun, mga kapatid. And when Peter was preaching, ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, that the 11 apostles were standing up with him. Amen? Hallelujah, Jesus. I thank God dahil may 11 na tumayo kasama ni Pedro. Praise the Lord. Sino po ang tatayo? Sa aking mga kapatid, sa hapong ito, hallelujah, to preach the truth. Hallelujah. Hallelujah. To support our pastors and the men and women of God. To preach the truth. Salamat sa 5 pumalakpak at 1 humikap. Praise the Lord. Hallelujah. I thank God for the prayer warriors. Sa totoo lang, mga kapatid. Amen. Alam niyo, mga kapatid, yung sa mga hindi po nakakaalam, every time po na may nagpe-preach dito, meron pong nakatalaga dyan. Hindi nyo lang po alam na nananalangin. Amen. Amen? So you know, kasi hindi po kasi natin piniperceive yung preaching of the word na this is the most important. Lahat sila importante, mga kapatid. The preaching of the word of God is the most important because it has a tendency to save us. O kung paano mo i-perceive o matisod tayo, mga kapatid. Amen? So salamat sa ating mga prayer warriors, mga kapatid, na nananalangin, mga kapatid. Sila yung mga nag-i-intercede. Amen? Amen. Praise the Lord. Kaya pag tayo po ay ginagamit dito, mga kapatid, hindi lang po yan sa sarili nyong kakayahan. Amen. Hindi po yan sa inyong kakayahan. Huwag po tayong magmapuri. Meron pong mga prayer warriors dyan na tinalaga po ng ating Panginoon. Hallelujah. Para tayo ay maging anointed. Amen. Hallelujah. Yes. Amen? Amen. Praise the Lord. Salamat po sa 11 na apostles, mga kapatid, na sumuporta kay Pedro when he was preaching, mga kapatid. Amen? I thank God for the prayer warriors, hallelujah, na patuloy na nananalangin whenever there is someone is preaching behind the pulpit, mga kapatid. Amen. I thank God, hallelujah, sa inyo, mga kapatid, mga kapatiran, na nagre-respond during the preaching. Amen. Darating po tayo dyan sa Father's house. Alam ko natapos na tayo doon. Sa praise and worship and praise. Praise the, hindi nyo ba alam yung simpleng Amen! Come on! Preach it! Hallelujah! Ay mas lalong nakakapagpa-move. Hallelujah! Sa Holy Ghost. Amen. Amen? Mas lalong na-encourage ang preacher, mga kapatid, to preach the truth. Amen. To preach the word. We want more. Come on. Preach it. Amen. Hallelujah. Palakpak sa Panginoon. Dapat ganun tayo lagi, mga kapatid. Amen. Kung yung nagsasalita dito, mga kapatid, salita ng salita tapos lahat nakaganon. Sa tingin nyo, mga kapatid, yung preacher, mga kapatid, ay maengganyo din na lalo pang magturo, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kung mababasa po natin yung Galaw, Acts galaw, ha? chapter 2.
Hallelujah. Grow. On that day of Pentecost, when the 11 apostles stand behind Peter, nakatayo po sila kasama ang man of God. Amen. You are standing beside the man of God, which means you are standing on God's side. Amen. Hallelujah. Kaya wag po tayong matakot na ipangaral ang salita ng Panginoon. Amen. Sino po dito ang nasa Lord's side ngayon, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Handa po ba kayong ipangaral ang salita ng Panginoon? Amen. Are you with me today like the 11 apostles did? Hallelujah. Are you with your pastors? Hallelujah. Amen. Do you support your pastors? Amen. Hallelujah, Jesus. Amen. Sa buhay po ni Apostle Paul, kaya nga sabi ko, Sis Mercy, sobrang yung revelation ni Lord, this is the message of the Lord. Kasi yun ang pag-aaral natin kagabi. Napakaganda ng pag-aaral namin kagabi, mga kapatid. Hallelujah. Kung atin lang pong babasahin ang buhay po ni Saul, mas matindi pa po sa mga nagawa ninyo. Amen. Amen. How Saul was converted, mga kapatid. Kung paano siya pine-persecute because of his past. Yes. Diba? Amen. Pero merong isang tumayo. No, nagbago na siya. Hindi na siya ganyan. Sino yun? Bawat sa atin may kanya-kanya po tayong Barnabas, mga kapatid. Hallelujah. Lord. Diba? Yung inutusan nga siya, yung ating preaching last Friday, inutusan si Ananias, pati siya natakot. Ay, ayoko nga. Mamamatay tao yan eh. Bakit ko pupuntahan yan? See? Tinitingnan yung nakaraan. Amen? Praise the Lord. Patpurihin ang Panginoon sa ating Apostle Paul, mga kapatid. He remained firm to stand for truth. Amen. Sabi nga ng aking kapatid na Randy, siguro kapag talagang ano pa to, binugbog niya na itong mga ito. No. Kasi that is how he was converted, mga kapatid. Amen? When Paul is ministering in Asia Minor, mga kapatid, in Ephesus, madami pong tao. Marami po doon, kahit mga hindi taga doon, marami pong nandoon na nakikinig. At marami pong tao ang na-convert. Amen? Kaya sabi ko, blessed na blessed ako kay Kaleo. Kasi ganun din po yun. Pag tayo po ay may mga bisita dito, mga kapatid, sila po ay nako-convert. Sila po, mga kapatid, ay mahal pala ako ng Panginoon. Because of the preaching of the Word of God. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. I praise God for Paul's boldness. Dahil sa kanya, nandito tayo ngayon. Amen? Nakakatayo tayo. Hallelujah. Ang madami pong visitors na na-convert doon, mga kapatid, isa na po doon si Pilimon. Amen? Kilala niyo po si Pilimon? Amen. Si Pilimon, si Pilimon. Sabi ko na Ate Emma, ikaw talaga Nasa kalokohan. Ang bibilis. Kilala niyo si Pilimon, mga kapatid? Si Pilimon, si Pilimon. Si Pilimon po, mga kapatid, ay isa po doon na visitor na na-convert, mga kapatid. At sa sobrang pagmamahal po ni Paul, ay ginawan po niya ito ng isang epistle, di ba, mga kapatid? Si Pilimon. Amen. Praise the Lord. Napakalapit po ito sa kanya din, mga kapatid. Amen. Kahit pag nabasa po natin yung book, Epistle of Philemon, mga kapatid, isang chapter lang po ito, pero napakaganda. Napakaganda, mga kapatid. Hallelujah. Siya po ay tinawag ni Paul na beloved brother in the Lord. Amen. Kaya po meron nakikita natin sa Philemon, mga kapatid. Sabi, mga kapatid, sa Philemon chapter 1 verse 21, praise the Lord. Kita'y sunulatan sa pagkakatiwala sa iyong pagtalima, palibhasa'y aking nalalaman na gagawin mo ang higit pa kaysa sa aking sinasabi. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, binasa ko siya buo. Nakakatuwa. Kasi meron doon, sino yung kaibigan nila, si Onesimo? Basta yun. Na yung nakautang. Yun, nautangan niya si Pilimon, na sabi niya, kung siya may utang sa'yo, sabi niya, isipin mo na lang na sa akin, ako na lang. Para bang, kumbaga sa magtotropa, sa akin na lang, ibalato mo na lang to sa akin. Parang ganon. Na kung may nagawa man sa'yo ang iyong kapatid, amen, pag sinabihan ka ni pastor, ibalato mo na to sa Panginoon. Magpatawaran kayo.
Huwag kayong nagsisiraan. Kung meron man kayong hindi pagkakaunawan sa isa't isa, ibalato mo na to sa Panginoon. Kung ano yung mga word of God na napapakinggan nyo, yun yung inyong i-focus. Napakaganda ng exhortation natin kanina sa ating prayer, hindi ba mga kapatid? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya pag may sinasabi po yung ating mga pastors, mga kapatid, nagja-justify pa kasi, hindi kasi ganito kasi siya eh. Hindi kasi ganito kasi siya. Hindi kasi, nasan po yung ating paggalang? Amen. Yun pala yung ibig sabihin nito, mga kapatid. Kasi nung time na to, si Peter, naghahanap po siya ng tutuluyan. Lord. Amen. Praise the Lord. Si Paul. Hallelujah. Kaya nakakatuwa. Basahin nyo, matutuwa kayo, mga kapatid. Praise the Lord. If the pastor is preaching, meaning, it is a message from God. Amen. Huwag na po tayong magdahilan. Huwag na po tayong mag-justify sa ating mga kasalanan. Huwag mo na po tayong magrason, mga kapatid. Kailangan Amen. po natin itong pakinggan at gawin. Amen. Amen? Hindi po ito para sa kanyang sarili, hindi po ito para sa ikabubuti ng isa, bagkus ito po ay para sa ikabubuti ng lahat at para sa ikabubuti ng simbahan. Minsan mga kapatid, we are also questioning, di ba? Bakit ito? Bakit may ba itong sinasabi ng pastor? Bakit ito ang gusto niyang ipatupad? Lagi lang sinasabi ng ating pastor, hindi niyo to naunawaan sa ngayon. Pero mauunawaan niyo to sa darating na panahon. Amen? Palakpak sa Panginoon. Di ba? Napaka-exti lang ng ating message, pero ako na-bless talaga ako dito mga kapatid. Let us not be just hearers, but be doers of truth. Amen? If we will just read the whole epistle, mga kapatid, napakaganda po talaga ng mga epistles po ni Paul, mga kapatid. Thank God for the saints. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon sa mga buhay niyo, mga kapatid, Praise the Lord. for supporting the man of God. Amen? Amen. Salamat sa mga kapatiran na patuloy na sinusuportahan ng ating mga preachers, ang ating mga leaders, ang ating pastors, mga kapatid. Wala pa pong, alam niyo mga kapatid, this is struck me. Sabi niya dito, wala daw pong mas hihigit na blessing na matatanggap ang ating mga pastor kung ang kanyang mga tupa ay nagiging blessing sa kanya. Amen? Sino ba naman din na malulugod na hindi ko na kayo kapamilya, puro pa kayo sakit ng ulo? Diba? Praise the Lord. Kung ang kanyang mga tupa ay nagmamahalan at naka-incline sa salita po ng ating Panginoon, yun po ang blessing Amen. na hinahanap po ng ating pastor. Amen. Amen? Amen. Praise the Lord. Wala pong pastor na gusto tayong mapahamak because they want us to be a blessing in the church. Amen. Are you a blessing in the church? Amen. Or are you a curse in the church? Praise the Lord. Kaya dapat lahat mga kapatid, let us all be a blessing in the church. That's why let's do more of what requires us to do. Amen? Amen. Let's give our support in any ways to our pastors, to our church, our support, our commitment, and most especially, wala man kayong pera. Alam ko wala rin kayong mga talent, but give your prayers. Amen. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Kasi ayaw nyo ibigay yung talent nyo. Ayaw nyo rin ibigay yung tithes nyo. So baka naman sa prayer kaya nyo ibigay. Amen? Amen. Kaya ba natin, mga kapatid? Amen. Hindi ba natin sila kaano-ano, mga kapatid? Pero hindi nyo ba alam na mas malaki pa po ang papel nila sa ating mga buhay? They are our caretakers of our soul. Amen? Amen. Let us include it in our daily and personal prayer na may panalangin ang ating mga pastors and their families because the enemy is after them and their family. Amen? Kasi ikaw nga, natamad na magturo, inaatake, paano pa yung napakasigasig na maglingkod sa Panginoon? Amen? Mas lalo po silang aatakihin because the devil doesn't want the truth to be preached. Amen? Amen. Amen? Amen. Praise the Lord. The message of this preaching ay hindi po para itaas ang ating mga pastor or preachers, mga kapatid. Nais ko lamang pong baguhin natin konti ay ang ating mga mindset na hindi lamang po sila somebody, hallelujah, na pinapakinggan natin tuwing Friday.
Hindi lamang po sila nandyan dahil sila po ang naka-assign. Hallelujah. Hindi po sila nilagay dyan para lamang po mai-assign. Amen? They are our shepherds. They are the men and the women of God kung saan ininstill at inintrust ng Panginoon ang ating mga kaluluwa. Amen. Amen? Praise the Lord. A man and a woman of God that one day will stand before God and give an account sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. This is not just for us. It's also for our pastors. You pastors, kayo ang haharap sa Panginoon. Ano ba ang naituro nyo sa amin? Tinuruan nyo ba kami ng katotohanan? Tinuruan nyo ba kami kung paano maging matuwid sa Panginoon? O tinuruan nyo kami na lumayo sa Panginoon? You will be the one to stand before God and give an account sa bawat isa sa amin. Amen? Amen. Ang sabi mga kapatid, ito yung napag-aralan namin kanina sa Galatians chapter 1 verses 8 to 9. Datapwat. Kayo na lang, sila na lang. Sila't sila man. Kami man. O isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming pinapangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap ay matakwil. Amen? Amen. That is, hindi lang yan simpleng responsibilidad, mga kapatid. Hindi lamang po sila isang somebody na pinatayo dito ng Panginoon para lamang may turo. Amen. O para lamang may maparinggan? O para lamang maghinanakit kayo, mga kapatid? They are anointed by God. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Sabi mga kapatid sa Jeremiah chapter 3 verse 15, bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. Sino nagsasalita dito mga kapatid? Ang Panginoon. Ayon sa kanyang kalooban, hindi lamang kalooban ni Pastor Vincent. Hindi lamang kalooban ng kung sino man nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Si mga kapatid, there's a difference. Yung kaalaman mga kapatid, iba yan sa pangunawa. Iba yung alam mo, pero hindi mo naunawaan. Iba din yung unawa mo, pero hindi mo ginagawa. Hindi nyo ba alam, that is isa din niya sa kasalanan, yung omission. Amen. Alam mo na, pero hindi mo ginagawa. Ito naman, alam mo, pero hindi mo naunawaan. That is knowledge, but without wisdom. Yun po mga kapatid, amen? Napakasarap pag-aralan ng salita ng ating Panginoon, di ba? Mga kapatid, praise the Lord. Sa pakikinig po ba natin ng preaching of the Word of God, meron po ba tayong nararamdaman na we are being fed spiritually? Amen. Praise the Lord. Yes. Amen. Praise the Lord. With knowledge and understanding sa salita ng Panginoon. Amen. Our pastors and preachers is God-ordained and anointed by Him, mga kapatid. That is why your salvation is directly connected on how you accept the preaching of the Word of God na kanila pong pinapangaral. Amen? Amen. That's why we need to take the preaching of the Word seriously. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So ang tanong po sa araw na ito, how do we truly view the preaching of the Word of God? Paano po ba natin tinatanggap ang salita ng Panginoon na pinapangaral sa ating mga buhay? Amen? Kayo po ang makakasalita niyan. Marahil po sa iba, ito lamang po ay parte ng isang programa. Amen? Marahil po sa iba, meron tayong worship, may BS, may tithes, mayroong praise and worship, tapos preaching of the word, altar call,
closing prayer, victory, lunch, uwi. Diba? Parang program lang mga kapatid. So kailangan kong makinig. Kasi kung hindi ako makikinig ng preaching of the word, hindi ko ako makakakain. Hindi ako makakauwi kasi hindi matatapos yung programa. Amen? Marahil po, hallelujah, they don't treat it as a way of their salvation. Amen? They don't view the preaching of the word as a light and salvation ng kanilang kaluluwa. Marami pong mga ganun mga kapatid. That's why pinapaypayan sila ni Satanas, di ba? Inaantok sila, ayaw nilang makinig. Some people will view it with casualness. Parang normal lang sa kanila na nakikinig. Parang wala lang. Next Friday, tinanong, anong topic natin? A, E, I, O, U. Amen? Praise the Lord. Back to our main verse, mga kapatid. Introduction pa lang yon. Inabot na tayo ng 40 minutes. Back to our main verse, mga kapatid. Sinabi po ng Panginoon kay Ezekiel ang masakit na katotohanan sa congregation na kanya pong pinapangaralan. Praise the Lord. At tungkol sa iyo, anak ng tao, pinagsasalitaan ka pa ng mga anak ng iyong bayan sa siping na mga pader at sa mga pintuan ng mga bahay at nagsasalitaan na bawat isa ay kanyang mga kapatid na sinasabi, pumarito ka, isinasamo ko sa iyo at dinggin mo kung ano ang salita na nanggagaling sa Panginoon. At dumating sa iyo na wari ang bayan ay dumarating at sila'y nagsisiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan at kanilang dinidinig ang iyong mga salita ngunit hindi nila ginagawa sapagkat sila'y nangagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. I want you church to understand this text mga kapatid. These people mga kapatid, hindi po sila galit kay Ezekiel. Hindi po sila nagre-rebelde. In fact, ina-acknowledge nga nila si Ezekiel na isa po siyang propeta ng Panginoon. Amen? Amen. Pinapangaral lang ang salita ng Panginoon. Gusto naman nilang makinig. Amen? For them, Ezekiel was a good preacher. A good prophet. And they heard and loved what he preached sa kanilang buhay. Yun ang sinabi kanina sa ating text. But the Lord told Ezekiel plainly, hindi nila ito gagawin. Hindi nila ito susundin. Oo, napakaganda ng pangangaral mo. Napakaganda ng iyong sinabi. Pero hindi nila ito gagawin. Kahit anong ipangaral mo sa kanila, hindi nila ito susundin. Hindi na nila ito gagawin. It's because galit sila sa'yo. It wasn't because meron silang rebellious na mga puso. Gusto nila si Ezekiel mga kapatid, but the Lord said them, their heart was born by their own covetousness. Amen. Simply because andun po ang kanilang self-centered focus sa kanila pong desire. Amen? Amen. Praise the Lord. Sabi niya mga kapatid sa 32, at narito, yun yung ating title, ikaw ay parang masayang awit sa kanila na may maligayang tinig at nakakatugtog na mabuti sa panugtog sapagkat kanilang naririnig ang iyong mga salita ngunit hindi nila ginagawa. Sabi po ng Panginoon kay Ezekiel, para ka lang isang magaling na mga awit sa kanilang harapan na may magandang boses. Sorry mga kapatid, wala akong magandang boses. You are like a good singer with a pleasant voice. Amen? Kasi on that time mga kapatid, ini-evaluate po nila ang pangangaral ni Ezekiel na para lang silang nakikinig ng music. They treated the preaching of the Word of God like an entertainment sa kanilang pong kalagitnaan. Para pong yung ginagawa natin minsan sa praise and worship. Pag hindi po natin gusto yung awit, hindi tayo masaya, hindi tayo nagagalak. Pag hindi natin po gusto yung umaawit sa harap, hindi tayo sumusuport. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pero pag gusto po natin, yung nakatayo sa harap, pag gusto po natin yung awit maganda sa pandinig, kahit hindi naman natin naunawaan yung sinasabi ng awit, andito po tayo nagtatatakbo. Andito po tayo nagtatatalon. Hallelujah. Praise the Lord. Sa atin pong panahon, paano po tayo nakikinig ng music? Hello? Andiyan pa ba kayo? Amen. Praise the Lord. Nantok na ba kayo? Praise the Lord. Meron na po tayong Spotify.
Meron tayong YouTube, meron tayong karaoke, may Apple Music, may iTunes, may FN Wish 101.9. Di ba? Meron yan? Meron naman yung, ano yan? Ay, yung si Sanggay, kapanahonan mo? Chadeli. Palagi po tayo nakikinig ng kanta, di ba? Praise the Lord. At pag tinugtog po natin yung awit, pag tinugtog na po yung awit na hindi po natin trip, ano ginagawa natin? Nililipat natin yung istasyon. Yes. Di ba? Pag hindi po natin gusto yung awit, minsan fast forward. O minsan, pag may sa mga Gen Z, ini-skip, next, fast forward, minsan pinipindot ang next button, mga kapatid. Minsan naman, sa umpisaan, maganda to nagustuhan natin. Pero sa kalagitnaan, ayaw na natin yung mensahe, kaya skip ng konti. Doon sa dulo, maganda ulit. Pag skip na naman. You can choose what you want to listen to and what you don't want to listen to. Ganyan po ang music. Amen? And then any moment na gustuhin mo, pwede mong pindutin ang stop button para tumigil ka sa pakikinig ng kanta. At gawin ang mga bagay na gusto mo. Hallelujah. Bear with me, church. Hallelujah. Mag-overtime tayo because baka last ko na to. Praise the Lord. Hallelujah. Church, we cannot view the preaching of the word of the Lord that way. Amen? Naniniwala kayo, mga kapatid? Hindi po pwedeng ganon. Kung yung gusto lang po nating pakinggan, yun lamang po yung papakinggan natin. Kung gusto lang po natin yung preacher, siya lang yung papakinggan natin. Kung ayaw namin siya, ekes ka. No! We need to focus on the word. Amen. Hallelujah. Amen. God had never intended na ang kanyang salita na nakahayag sa ating kalagitnaan ay maging isa lamang pong entertainment. Amen. 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 Because the preaching of the word of God is the method by which we are saved. Amen. Hallelujah. Amen. We need to stop rating the preacher or ranting when we are hearing the word of God based on our preferences, mga kapatid. Yes. Hallelujah. Kung alam nyo lamang ang maganda at nakakainggan nyo sa ating pandinig, yun lamang po yung ating pakikinggan. Hallelujah. Kung hindi po natin gusto yung salitang pinapangaral, ayaw ko niyan. Hindi ako makikinig. Narinig ko na yung mensahe na yan, paulit-ulit. Hindi ako makikinig. Hallelujah. I don't like the preacher. Hindi na lang ako makikinig. Nakakantok si kapatid. Ang tagal mangaral. Labas na lang muna ako. Hindi na lang ako makikinig. Ang lalim ng pangaral, mababaw pa ako. Hindi na lang ako makikinig. Hallelujah. Maaaring sa iba gusto po nilang madinig patungkol sa love, marriage, and prosperity. Ngunit pag pinapangaral na po ang tithes and holiness, sasabihin saka na lang, matagal pang darating ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We need to stop ranking or rating the preaching of the Word of God, mga kapatid. Every word, hallelujah, ay substantial po yan sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen. Because the thing that make preaching valuable, mga kapatid, is not kung gaano kagaling ang nagsasalita sa likod, mga kapatid. Hindi po kung gaano po niya po kagaling dinideliver ang kanyang sinasabi, mga kapatid. Kung gaano po ka-talented ang speaker sa harapan. It's not how experience and qualifications the speaker has. Because sometimes we have that mindset. Pag si ganito, si pastor ganito. Amen! Come on! Amen. But rather, it is the truth of God's word na kanila pong pinapangaral. Preaching is valuable because it is the truth of God's word. Amen. Hallelujah. It is a communication na nagmumula sa Panginoon patungo sa iyo, sa akin. It is the word of the Lord. It is not just merely a song. Hallelujah. We are not here trying to entertain you, church. Hallelujah. It is the word of the Lord. It is His word. Huwag po nating piliin kung ano lamang ang gusto nating madinig. Amen. Hallelujah. Kung paano at saan lamang po tayo na-entertain, mga kapatid. We need the word of God. We need to value it because the man of God is a trusted vessel ng ating Panginoon. Amen. Siya po ay kanyang tinawag na maging instrumento upang madala ang kanyang salita sa ating harapan. When soul-saving word of God is being preached,
Don't treat it like a song nor an entertainment, mga kapatid. Hallelujah. Ang pinaka nakakalungkot po na verse na sinabi ng Panginoon sa ating binasa sa 33, at sabi niya, at pagka ito daw po ay nangyari, narito. Nangyayari ba? Yes. Nangyayari, di ba mga kapatid? Kanila ngang nalalaman na isa palang propeta ang nasa pagitna nila. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Atin pong malalaman, darating ang time na yung mga initsapera natin, ayaw nating pakinggan, ayaw nating umaten, ayaw nating makinig, ayaw nating papasukin ang salita ng Panginoon. Darating po ang panahon na ma-realize natin na tunay, na tama ang sinasabi niya. Amen. Isa po pala talaga siyang propeta. Yes. Hallelujah. Amen. Praise the Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. If we will treat the Word of God like a song, mga kapatid, darating po ang araw, hallelujah, marirealize natin yung ating mga pagkakamali sa ating pong mga nagawa. We will realize yung value, yung gift na binibigay na ng Panginoon, pero patuloy pa rin nating tinatanggihan. Hallelujah. Na sinusubo na po sa ating harapan, pero dahil sa ating self-covetousness, mga kapatid, ayaw po nating tanggapin. Hallelujah. You will see that life-keeping voice na nagmumula sa langit, hindi mo na po ito matatagpuan. Amen. All because you treated the Word of God like it was just a song. Amen. Hallelujah. Malapit na po tayo, mga kapatid. This is how the people of Israel viewed Ezekiel. Hallelujah. Yung mga preaching po ni Prophet Ezekiel, trinato nila na para lamang siyang may magandang boses na mga awit. Hallelujah. Patpurihin ang Panginoon that God has blessed us. Hallelujah. God had blessed our church. Hallelujah. With the best of the best pastors na patuloy na nangangaral ng life-changing and soul-saving messages from the Lord. An anointed man and woman of God. Hallelujah. We are truly favored dahil palagi po natin silang napapakinggan. At ang maganda dito, mga kapatid, yung kanila pong mga tinuturo, mga kapatid, yung kanilang mga inihahayag ay hindi kailanman malalaos. Amen. Yes. Amen. Hindi po ito kailanman lilipas. Amen. Hallelujah. Heaven and earth shall pass, Yes. but my word will not pass away. Amen. Hallelujah. Hindi po ito tulad ng isang awit na pag nalaos na, ay hindi na natin mapapakinggan. Hallelujah. Pagkus ang kanila pong mga tinuturo, hallelujah, ay kailanman ay hindi mapaparam. Don't just take the preaching of the word for granted, church. Hallelujah. Hallelujah. I want also to tell you that there is danger in life sa mga ganito, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, we are so excited. Lalo na yung mga bagong convert. Nung bago po kami, sobrang excited na excited talaga kaming dumalo. Kasi yun nga sabi, gusto Friday na agad. Hallelujah. We are so excited. Si brother, nagpa-plan siya na yan ng maaga. Praise the Lord. We go to church because we know that we were fed with the best spiritual food that God can offer. Sabi ko nga sa aking pastor kagabi, this church, ito yung aking kapahingahan. Kapahingahan ko to kasi sa pagod, sa stress, sa lahat ng ginagawa ng mundo, pag nandito ako sa church, I've got a chance to be filled. And it makes me complete. It restores me. It gives me revival. Hallelujah. Praise the Lord. Like we are eating in the fine dining restaurant Wow. Amen. that the best hotel can offer every Friday. Amen. Amen. Amen? Yes. Praise the Lord. This is my rest. Amen. Praise the Lord. Pero hindi natin namamalayan, mga kapatid. Unti-unti na po tayong nanlalamig. Ate Hilin, ayaw po talaga. Hallelujah. Unti-unti na po tayong hindi na-excite sa pangangaral ng salita ng Panginoon.
Hallelujah. Kung dati, praise God. Hallelujah. Praise and worship pa lang, ramdam mo na. Worship pa lang, ramdam mo na ang pagkilos, ang flowing of the Holy Ghost sa iyong buhay. Umpisa pa lang, nag-speak in tongues ka na. Hallelujah. Pag preaching na, we are all attentive and interactive. Naranasan niyo yun, mga kapatid? Praise the Lord. Dumating kayo sa puntong yun, mga kapatid, na sobrang excited kayo. Hallelujah. Na pumunta sa church. Hallelujah. Come on, preach! Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Nagkakandatulo lang yung laway, kakakamon, mga kapatid. Come on, pastor, we need that. Durugin mo ako. Amen. Hallelujah. Ganun yan, mga kapatid. Praise the Lord. Hindi natin namamalayan. Unti-unti na pala tayong nagbabago at naiinip at nanlalamig sa pakikinig Amen. ng salita Amen. ng ating Panginoon. Yung dati malakas na palakpak, yung dati nakikipag-agawan ka ng pwesto na parang may pangalan mo yung upuan. Praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Para lang madinig ng maigi ang tinuturo sa harapan. Hindi natin namamalayan. Ayaw na nating makinig. We started to rank the preacher. We forgot the really essence of the preaching of the word. May nakakatulog na sa likod. Namimiss, nasa yung kapatid ko? Praise the Lord. May bumubulong. Ikaw yun eh. Ikaw yung pinapatamaan dyan. The Lord. Tayo na naman, sinasabi ko. Kukuha pa ng grupo yan. Tayo yan. Ayaw mo nang makinig. Ayaw mo nang mag-altar call. Hallelujah. Mas excited ka nang mag-lunch. Mas excited ka na sa pupunta. Tawa si Sister. I'm so distracted. Hey, ma. Praise the Lord! Mas excited ka na sa pupuntahan mo after kay JD! Praise the Lord! The Lord. Hallelujah! The Lord. Ako yun ah. Minsan sinakausap ko si Pastor, maybe it will be more effective kung ikaw na lang lagi ang magpe-preach. Amen. Kasi gustong-gusto ko eh. Kasi natatamaan ako. Last time nag-preach si Brother Lord, I'm so excited, I'm so happy. Kasi nare-rebuke ako. Sabi ko, kinakausap ko siya, Pastor, baka pwedeng ikaw na lang laging mag-preach. Kasi kailangan ko ng ganun. Nare-restore ako. May mali pala sa akin. Gusto ko naririnig ko na nare-restore ako. Praise the Lord. Hallelujah. Mas excited ka na sa ibang bagay. Hindi na tayo excited sa preaching of the word. Subhanallah. Hallelujah. God's telling us today that we can let the preaching of the word of God like an entertainment, like a song, but at the end of the day, hindi po natin alam kung saan po tayo patutungo. Because it is more than that. Hallelujah. It is His Word. It is His God's Word. Hallelujah. At ito po ang makakapagligtas sa atin, sa akin, at sa aking pamilya. Hallelujah. This is our rest. Hallelujah. Kaya pag may problema kayo, hallelujah, listen to the Word of God. Amen. Listen to the preaching of the Word. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, let us make a commitment, hallelujah, today, that if somebody is preaching behind the pulpit, even though we don't like the preacher, we will tune in our heart. Hallelujah. We will open our heart and spirit, our mind, para tanggapin po natin ang salita ng Panginoon at papasukin po ito sa ating mga buhay. Amen. It is not the pastor. It is not the man, the woman of God. It is The word of God. His words. Amen. It is God's word. Mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kung akala po natin na tayo lang ang nasasaktan sa pagtuturo ng salita ng Panginoon, mas nauna pa po sila na masaktan habang inaaral pa lang ang mensahe ng Panginoon. Akala nyo ba gusto nilang sabihin sa inyo, sa atin yan? Hallelujah. Because that is God's word. Amen. Kailangan nilang sabihin. Hallelujah. Amen. Come on, church, open our heart. Huwag po tayong magtira para sa ating sarili.
when it comes to the hearing of the Word of God. Amen. Hallelujah. Before, nung Katoliko tayo, hindi natin alam, pumupunta tayo sa church, umuwi tayo, wala tayong naintindihan. Wala tayong naunawaan. See how we are highly favored by God. Amen. 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 Nawala tayo, mga mangmang tayo, hindi natin alam. Pero bakit ngayon, naunawaan na natin ang kanyang mga salita? Hallelujah. Minsan naman mga kapatid, hindi lang naman mga pains and trials and experiences. Bakit tayo umuwi na hindi tayo puspos, mga kapatid? Minsan, we are just viewing the Word of God as an entertainment and we are not focusing on the message. Hallelujah. We are viewing the man of God like a singer na may magandang boses lamang, mga kapatid. Hallelujah. Sa hapong ito, mga kapatid, hallelujah, mag-ibat po tayo ng mindset. Lift up your hands, have a commitment with God. Lord, I need more of your words. Amen. Amen. Hallelujah. Lord, come on, preach it to me. Lord, basagin mo yung aking pride. Alisin mo yung hinanakit ko. Preach the word. I need that for my salvation. Hallelujah. Amen. We are not here, hallelujah, para mapatamaan, ano sabi ng iba? Ma-judge. Hallelujah. God. Kung ako lang ang masusunod, mas gusto ko ang aking pastor lang ang nagpipreach dito because I want to be convicted also. Hallelujah. Gusto ko din yung ako din yung nakikinig. Lord, sige pa. Kailangan ko yan. Tanggalin mo yung pride ko. Tanggalin mo yung pagmamayabang ko. Tanggalin mo yung pagmamataas ko. Akin yan. Sasaluhin ko yan. Akin yan. Para sa akin yan. Preaching na yan. Akin yan. Let's have that mindset, church. Hindi yung ako na naman yan. No. Ako, I'm not, hindi ko tinataas ang sarili ko. But if I am hearing preaching, mga kapatid, akin yan. Bigay mo pa yan. Akin yan, Lord. Sasaluhin ko yan. Para sa akin yan. Para sa akin yan. Gusto ko yan. Ayokong masayang ang pagdalo ko nang wala akong na-gain. Amen? Amen. Kasi pag nakikinig ka ng preaching of the word at patungkol sa'yo, mas lalo kang, para sa akin yun. Amen. Thank you, Lord. Mahal mo pa rin ako. Praise the Lord. Thank you, Lord. Tinutuwid mo pa rin ako. Hallelujah. Pag may nagsinasabi dito na akala mo patungkol sa'yo, salamat, Panginoon. Dahil nakikita mo pa rin yung mga kahinaan ko. Gumagamit ka pa rin ng mga tao na nire-rebuke ako. At sinasabi mo pa rin sa akin, ikaw yan. Ikaw ang sinasabihan ko dyan, anak. Tanggapin mo ang aking salita. Tanggapin mo ang aking salita. Dapat ganun yung mindset natin, mga kapatid. Hallelujah. I want more of you, Lord. Hallelujah. Basagin, durugin mo yung pride ko, Panginoon. Hallelujah. Pag para sa atin, mga kapatid, saluhin natin. Saluhin natin. Dahil yun yung hindi makakapagkumpleto sa atin. Amen. Amen. Pag yung para sa'yo na nga, iniiwasan mo pa. Paano tayo makukonvict ng salita ng Panginoon, mga kapatid? Give us the revelation, Panginoon. Dapat ganun lagi. Lord, give us the revelation of your words. Hallelujah. Basagin mo. Ano man yung mga agam-agam ko, yung hinanakit ko, yung tampo ko, kung ano man yan, yung away namin, yung ano ganito. Lord, give us more of your words. Yan ang kailangan natin para sa ating kaligtasan. Hallelujah. May iniquities. Hallelujah. Palitan mo ito. Create in me a clean heart. Hallelujah. Make my heart receptive. Hallelujah. For me to receive your words. Kung papakinggan po lamang natin, kung susundin lamang po natin ang salita ng Panginoon na pinapangaral behind this pulpit, I can guarantee you, you can make it to heaven. Amen. You can make it to heaven, church. Hallelujah. Hallelujah. I am down for how many verses na lang? John 12:48. Hallelujah. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sanalita ay siyang sa kanya hahatol Sa huling araw. sa huling araw. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
At sa ating conclusion mga kapatid, hallelujah, this will be the sad truth. Hallelujah. Ay magmumula po sa Amos mga kapatid. Verses 11 and 12. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutuman sa lupain. Hindi kagutuman sa tinapay o kauhawan man lang sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan. Sila'y magsisitakbo ng paroon parito upang hanapin ang salita ng Panginoon. At hindi na nila ito masusumpong. Hallelujah. Hallelujah. I invite everyone to stand up. Hallelujah.